country's gross international reserves, or GIR, including gold, are held and managed solely by the BSP for the foreign exchange requirements of the country. When BSP sells gold, the proceeds revert to and stay within the GIR. Last year, GIR rose to $106.3 billion from $103.8 in 2023. Similar to other central banks, BSP maintains a portion of its reserves in gold as part of the country's GIR, mostly to hedge against offset movements in the market price of other assets. It buys or sells gold to maintain an optimum level for this purpose. Not too big, not too small. Gold prices tend to move in the opposite direction of other assets. Therefore, central banks hold some gold as a hedge against huge declines in other assets in the reserves. However, gold prices can be volatile, earns little interest, and has storage costs. So central banks don't want to hold too much. So yan po ang statement ng BSP. Ang atong gold karon nahurot og baligya. So kanang imong papel gigunitan nga bugat kaayo ni adto kay daghan tag gold reserve. Gaana kaayo na hantod nga wa nay nasod matag o di na mo honor ana kay wa na nay value. Ang unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Sige, mo bitaw nang ni ako. Actually, suko ko putang ina nila. Sige yan nagbaligya ang atong gold hantod karon gamay na lang kayo. So unsao na lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay backup sa atong kwarta. Importante na Tanang nasod na anak, mungulit sila gold, kita niya to, muni among pundo. O, muni balor sa among kwarta. O, sige. Nawala na kay gasigihan o baligya. Wa ta mahibaw pilay gibaligya o kanosa. Muunay na kung putang inan diha nga wa ta mahibaw. Wa ta kahibaw ang gold diin gibaligya og pila. Wa sila musultihan na ang administrasyon. Kada dapat public na, kay public issue, public property, public money. And yet, gingnan mo, padoon na siya sa pagka-dictator. Padoon na siya dito, di na magbaling-baling, og ingno ni mo, hoy, hay naman tong among gold, di man ni mo magbaligya, pilay imong ngalin. Wala na. They don't bother to answer and they don't bother really to give a statement to the Filipino people. Lisod na. Perting lisura na. Muna yung una, karong pilakadla, mga pobre kita Ako, nagpalit ako daan o sa kadusin ng jockey nga. Kaya nga akong daan, luag na. Usay maglakaw ko ni ana sa ang garten, ni ana sa akong. Pobre na gud ta. Ibang bilidad sa administrasyon. Ako, 83 years old na ko. Gusto na kong muhawa ng kahuay na. Pahuway gani nga, pahuway gani. Nag-ampo gani ko nga, ay kilat nga upat ka buok diha. Gikan ninyo maris ako.
Bitaw, ang politika banggod, sa akong tanaw, panahon na yung mapahuway ko. Ang kadaot, nagpugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagobot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election, siya na po imuilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Di na po siya gid kakanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun mo o gobot. Timanin ninyo na. Pareha siya martial law ni Adto. Pero kamong mga sundalo o polis, paminaw mo. Kanang ambisyon sa usa ka tao, ayaw mo pagsakay. Kaya madugay, madali, matapos mangyod na. Unya, illegal man na. Pamili mo. At tumunga to sa sayop. Duwar man na. Naay sayop, naay tama. Pili lang. Sundalo, polis. Ari ka sa sayop. Tama. Magtanong og utang kabubuton ninyo. Recently, may sinabi ka. Sabi mo si Speaker Martin Romualdez, in so many words, nagpapamudmud ng pera na galing sa pondo for social programs, for aid programs. Yes. No? Sabi naman ni Congressman Mark Go, hindi totoo yung mga sinasabi mo. So my question is, why should we believe you and not Congressman Mark Go? Alam mo, may nagsisinungaling dito. Pero siguradong hindi ako nagsisinungaling. Why? Because very reliable yung sources ko eh. I've been with the Philippine National Police, I've been with CIDG, and you know, I know how to evaluate my information. No? At kung reliability lang reliability lang pag-usapan at credibility, siguro very reliable yung mga information. Kung minsan nga, kinokorek pa nga ako ng mga informant ko na hindi ganon, ganito yan. So talagang ilang beses ko na yan na binalidate. Kaya alam mo, kung pag-aaralan mo lang yung unang salita ni Congressman Marco na sinasabi niya na wag na lang politikahin, suportahan na lang. O, ibig sabihin niya, hindi totoo, di ba? Saka bigla na lang siya nagsalita uli na hindi totoo yung 777. Well, kulang na lang banggitin ko rito kung sino yung mga informante ko eh. Pero ako na nagsasabi sa'yo, highly reliable yung informant ko. Kaya sabi ko nga dalawa yung nagsisinungaling dito, but definitely hindi siya ako. Siguro sabihin ng iba, anong mali doon? Anong mali na dumadaan ang pondo sa politiko? Anong mali doon na nagpapamudmud ng pera di umano si Speaker sa mga sorties, nagbibigay sa mga kongresista? What's wrong with that? Unang-una, ganun na lang ba kadali ang pag-disburse ng pera na ang desisyon ay nanggagaling lang sa yung process of disbursement? Hindi ba merong defined na process flow yan? Hindi yung kung ano yung gusto ng speaker, kaya na niya kagad ibigay. Diba? Kung kami nga sa local government, bago namin disperse, kailangan dumaan sa isang proseso na very tedious. Sila, pwede ba yung I want this, I want that, patapos implement mo kagad? Pangalawa, bakit hindi sila transparent? Diba? Bakit hindi sila transparent? What are they hiding? Another is, alam mo, saan nanggagaling yung pondo? Saan nila kinukuha yung pondo? Why is it that many are silent? Ikaw lang ang nagsasalita, Mayor. Ikaw lang ang nagsasabi na ganito nga ang patakaran. Why are they silent at ikaw hindi? Alam mo, minsan pag nakakausap ko yung mga ibang mayors, na minsan nakakatanggap din ng AIX, TUPAD, MAIP sa iba't ibang mga
lawmakers. Katulad ko, nakakatanggap din ako sa senator. Ako nakakatanggap. Nakakahingi ako doon. Minsan, nakikiusap talaga ako kasi kailangan namin. Yan. Alam mo, baka mawalan sila ng tubig sa gripo nila. Kaya takot din sila magsalita. No? At naiintindihan ko naman sila. Second is, siguro hindi rin sila sanay na makipag-away. Kaya ako naman, nasanay na sa mga conflict. Kaya, ako na lang ang pinapakiusapan nilang, Mayor, ikaw na lang magsalita. Huwag na lang muna kami. Kasi kawawa lang kami. At least ikaw, marami kang suporta. Lalo-lalo na sa uniform service, sabi sa akin. Kaya, malakas ang loob ko magsalita. Pero hindi ibig sabihin yan na hindi ako natatakot sa sarili ko, kaya sa security ko, sa safety ko. Siguro not much for myself, for my safety, but for the safety of my family. Kasi kung may plano silang gawin sa akin, paano kung kasama ko yung pamilya ko sa loob ng sasakyan? May ganun ba? May banta pa? Ako, yung ganitong mga issues kasi talagang very sensitive. Kung naramdaman ko nga to nung panahon na nagsalita ako laban sa isang chief PNP, incumbent chief PNP. Tapos yung laban ko rin sa mga, when I revealed about the drug business, wherein